Joke time muna mga kababayan. Before natin pag-usapan itong sabi, 7,000 na mga members ng PNP ang i-deploy para dakmain si Digong. Yan ang balita ngayon. Pero relax lang po tayo. Itong kwentong katatawanan, padala ito ni Arnel Tinyoso. Ang kwento po, may magkasintahan po. Actually, bago pa lang sila. Mansari pa lang noong February 14. Pero nagkaiwalay sila doon mismo mga kababayan sa araw ng Valentine's Day. Dahil lang sa pag-greet ng Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Grabe naman niya Mr. Maravillas. Grinit na nga ng Happy Valentine's Day. Nagkaiwalay pa. Ganito kasi yung kwento. Sabi ng boy, "Love, Happy Valentine Day." Sabi ng girl, "Mag-greet ka lang, wala pang S, nakakainis ka." Yung greetings kasi po, Happy Valentine Day daw. Kaya nainis si girl. Sabi ng boy, "Ay, sorry love, may S pala yon." Sagot ng girl, "Siyempre naman, bakit di mo alam yon?" Sabi ng boy, "O sige love, lagyan ko na ng S para di ka na magalit. Happy Valentine Days." Mali yung pagkalagay ng S. Nalagay sa days. Sabi ng girl, "Iwan ko sa'yo, dyan ka na nga. Valentine na Valentine, iniinis mo ako? Sinira mo lang yung araw ko?" Sabi ng boy, kumakamot sa kanyang kumakamot sa kanyang ulo. "Pambira ka naman love. Kung walang S, galit ka. Nilagyan ko na ng S, galit ka pa rin." Iniwan ng tuluyan mga kababayan, yung lalaki ni girl, kasi nalantad yung kabobohan. Yan yung nangyari po, kaya 1 month lang, iwalay na. Matik na, 200 pesos para kay Mr. Arnel Tinyoso. Padala ka na lang ng GCash number mo. Ito na siya, qualified ka na sa monthly draw. 5,000 yung price. Sa December, 10,000. Dito na tayo mga kababayan sa seryosong kwento. Kasi ang sabi dito sa report ng Manila Times, naganda na daw yung 7,000 strong force para aristohin mga kababayan si Digong. Then sabi dito, "The Philippine National Police is on heightened alert and is preparing to deploy thousands of policemen to arrest former President Rodrigo Duterte following the issuance of a red notice by the International Criminal Police Organization or Interpol." The Manila Times learned from an unimpeachable source. Ang sinabing unimpeachable, talagang reliable. Pag impeachable po, tulad yan ni Sara, na impeach, hindi reliable. O, di ba? Hindi ito kwento ko Kwento ito na natanggap ng Manila Times. Sabihin naman ninyo, fake news. Sabihin ninyo yan sa Manila Times. Ako, bilang tagapagbalita na nakabase dito sa province, nire-relay ko lang sa inyo kung ano ang kwento. Ang mga sources natin, mga credible news organization, hindi puting ahas. O, di ba? Mismong yung Palasyo Malacanang, abang hindi kino-confirm ng Palasyo, parang sinabi na rin na talagang may pinalabas na arrest warrant laban kay Digong. Kasi sabi kahapon ni G. Ruiz, PCO, narinigan niya namin, and we are ready sa anumang eventuality. Magkaulugan, mga kababayan. At maging si Digong, sinabi rin ni Digong, nabalitaan ko niya. Nadadakpinaan niya ako. Siya mismo yung nagsabi doon sa Hong Kong. Ito nga yung sabi dito sa report ng Inquirer. Duterte to Hong Kong supporters, "If I'm detained, so be it." Ibig sabihin mga kababayan, ready siyang sumuko. At sabi, babalik bukas. Siguro nagre-ready na itong mga pulis. Pati doon sa Davao. Ito ang report ng Politico News. Amid arrest rumors, Duterte reportedly set to return
to the Philippines on March 11. Bukas po, babalik siya. Madaling sabi, hindi siya tatakas. Ito yung sinasabi natin sa mga analysis. Pag hindi bumalik si Digong, kasi usually ang mga statement ni Digong, pabor baliktad. Hindi mo mapangawakan. Most of the time, yung baliktad pong statement niya, yung statement niya po, yung kabaliktaran yung totoo. Pag sinabing uuwi, hindi uuwi. Pag sinabing babalik sa ating bansa, tatakas. Kasi yun yung style niya. Double speak para lukuhin yung mga kalaban. Kasi sa totoo lang, kaduda-duda mga kababayan yung kanyang pagpunta sa Hong Kong. Ang analysis na nga natin sa mga previous videos natin mga kababayan, it is just a cover. So possibly natunugan niyang ilalabas na talaga yung warrant of arrest o nakalabas na yung warrant of arrest ng ICC. That is why immediately nagpa-organize siya sa pamamagitan ng kanyang mga leader. Nagpa-organize siya ng pagtitipon po doon sa Hong Kong kahapon. Kasi kung PDP laban sorti po yon, bakit si Bongo lang ang nandun? Wala man si Ipe, wala man si Bato. Baka si Bato may assignment dito sa Pilipinas. Kaya maiwan ka niya kasi di ba dati kang PNP chief. So may influensya pa rin sa police organization. Diyan ka muna niya magbantay. Bantayan mo niya si IDG Chief General Torre kasi tigasin din yon. Yan next attraction. Ang team song ni General Torre, Right Here Waiting for You. Wala doon si Bato po. Another senatorial candidate, si Vic Rodriguez. Sino pa? Basta yung mga kandidato niya sa pagkasenador. Si Jimmy Bondo. Saan ka nakakita mga kababayan na campaign sortie ng PDP laban? Nandun lang si Bongo. Understandable kung bakit si Bongo laging dikit kay Digong. Dati siyang special assistant. Dati siyang SAP. Kaya laging dikit kay pinagkakatiwalaan talaga. So, imbes yung mga kandidato sa pagkasenador, ang nandun si Torion, abogado niya. Ang nandun yung mga generals na security niya. Ang nandun si Hanilet, asawa niya. Tapos yung anak, si Kitty nandun. Tapos si Sara Duterte. So talagang mapapaisip ka na ang pag-alis mga kababayan, alamang ang plano, tumakas, mag-negotiate ng asylum sa ibang bansa. Lalo na sa China, mga kababayan, kasi kaibigan niya si Xi Jinping. So yung mga speculations po ng ating mga mamamayan, valid po. Yan, pasasalamat. Wala man si Marcoleta pala, wala man doon. Then sa statement mga kababayan ni Digong, he is resigned to his destiny. If I'm detained, so be it. Yan sabi rito sa Inquirer. I have a lot of cases. I heard I have a warrant issued by the ICC or something. Those son of have been after me for a long time. Pinagmumura pa niya yung ICC. What have I done wrong? Hindi niya alam kung ano yung kamalian niya. 35,000 yung namatay sa war on drugs. Tukhang, AJK. Hindi niya alam na mali. Matindi, mga kababayan. Nagtatanong pa siya, ano man na niya yung mali sa ginawa ko? Walang remorse, mga kababayan. Yan sabi niya, I did everything during my time so that Filipinos can have some peace and security. Baliktad po, imbis magkaroon ng peace and security yung mga Filipino, yung mga namatayan po, hindi matahimik hanggang ngayon. Lalo na yung mga bata na walang kamuang-muang na nadamay po. Alam na ninyo, maraming mga bata na damay po sa war on drugs. Ito nga yung nag-attend doon sa Quadcom investigation. Pero sabi ni Digong, ano man anyang mali ang nagawa ko, ginawa ko ito para sa mga Filipino. So sabi niya, assuming what you hear is true, why did I do it? For myself? For my family? No. For you and your children. For our country. O ngayon, si Sara, nagsalita din doon. Sinabihan daw sa Nikki Buloy na siya yung susunod na Pangulo. Naniwala naman siya. His daughter, Vice President Sara Duterte, who also addressed the crowd, recalled a recent visit to Kibuloy, quoting the televangelist as telling her that I should be the next president so that the suffering of our nation will not go on.
Ang suffering po ng mga Filipino nangyari during the previous administration. Ngayon po, maayos na ang ating bansa. Kaya lang, nanggugulo kayo na hindi man paintulutan ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya nga po, yung mga pagtitipon ninyo rito sa Pilipinas, hindi man po dinadaluhan ng maraming tao, kundi kayo-kayo lang. Kaya nga, imbis kayo rito mangampanya, nandyan na kayo sa, sa Hong Kong. O di ba? Imbis mangampanya dito sa Pilipinas, nasa Hong Kong kayo sa kampanya. Pero sabi nga natin, tingin natin mga kababayan, itong PDP Laban Sortie na tinatawag nila, cover sa totoong plano. O ngayon, balikan natin yung sinasabi dito sa balita ng Manila Times na naganda na yung 7,000 na mga kapulisan. Yan o. The source who had knowledge of the security preparation said, at least 7,000 police personnel will be mobilized to hunt down and arrest the former leader who has been investigated by the International Criminal Court for thousands of deaths linked to his anti-drug war. The source said that security forces will secure major entry points across the country, including seaports and airports, in preparation for Duterte's return from from Sara Duterte, from Hong Kong. However, efforts to capture Duterte will be concentrated in Metro Manila in Davao, his home province. Sasabi rito sa report ng Manila Times, a high-ranking police official who requested anonymity confirmed the deployment. We are taking all necessary security precautions to ensure public safety and to uphold any legal obligations that may arise from the Interpol notice. A red notice is a request Interpol sends to law enforcement agencies to arrest a person facing an arrest warrant or court order issued by judicial authorities. So, kaya daw, mga kababayan, may mga reports na dumagdag yung presence ng mga pulis doon sa Davao Airport. Yan. Yan yung report ng abogado.ph. Tension grip travelers at Francisco Bangoy International Airport in Buhangin, Davao City early on March 9, 2025 kahapon as unusually heavy police presence sparked with wild speculation that something was afoot and that an international criminal court arrest warrant might soon be served against former President Rodrigo Duterte. Pero may mga lumabas na report na may activity ka daw, may palaro daw kasi doon sa Davao, sports events. Wala man na niya sa politika ito. Kung di, kailangang i-augment yung mga delegates sa sports events doon sa Davao. Anyway, hintay-hintay lang po tayo kung totoo na bukas babalik din si Digong dito sa Pilipinas. Kung bumalik siya, di mas maganda. Tularan na lang niya siguro yung ginawa ni Laila de Lima. Si Laila de Lima nagpakulong ng 7 years para naman po amanos. Diba? Ngayon, kung talagang naniniwala si Digong na tama yung kanyang ginawa, o di he has to face the music. Pero malinaw yung posisyon ng ating gobyerno. May obligasyon tayo sa Interpol. Kaya nagre-ready sa anumang eventuality. Although wala pang confirmation. Pero si Digong, pinagmumura uli yung ICC. Yan o. Digong Max ICC arrest reports. Sabi niya, wala man anyang bago diyan sa news na yung ICC has been looking for him. He joked that if he's arrested, OFWs could donate 5,000 to 10,000 $5 pala to $10 to fund the construction niya of my monument for him alongside that of national hero Dr. Jose Rizal at the Luneta in Manila. If Rizal niya is showing carrying books, mine would be doing this, making the sign of a gun or a being handsome with one hand. Ganon mga kababayan. Gusto pang maging ka-level ni Dr. Jose Rizal, tumabi. Matindi talaga po. Ito po, pakinggan natin yung sinasabi niya rito. Rant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa
ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito Ganun. na lang. Ito ganito na lang. O sasabi ko, assuming na totoo, totoo talaga yan naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Sa ICC niya dapat dyan ipaliwanag. Kasi inuusig siya, lalo na nung mga nabiktima ng kanyang war on drugs, lalo na yung mga kapamilya ng mga bata, ipaliwanag niya. Kung siya, mga kababayan, sa paningin niya, not guilty. O ganun lang po yun. Imbes na sasabihin niya yan in front ng kanyang mga supporters, yung mga supporters niya po, bulag sa paniniwala. Karamihan kasi mga members ng kulto. Alam na ninyo? Balikan natin yung sinasabi ni Digong. Kaya ako man, ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan din niyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Proud na proud siya mga kababaya. Isabi sa Bible, sabi ni King Solomon, when pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. A man's pride will bring him low, but the humble in spirit will retain honor. Yan ang malinaw. Kaya po, kitang-kita ang direksyon. The writings on the wall are becoming clearer and clearer. Itong sabi natin, paulit-ulit, na kinasadlakan ng mag-amang Duterte dahil po sa kanilang arrogance. Consequence ng kanilang arrogance in pride. Proud na proud sila sa kanilang mga ginagawa, kahit na mali. So may consequence ang lahat ng ito. Si Sara yung impeachment, pagkatapos yung patong-patong na kaso na sinampa ng PNP, ganon din po si Digong. Ngayon, sabi dito sa latest na balita ng abogado.ph, Boying Rimulya, Philippine will respect ICC warrant 99.9% of the time. We respect anya Interpol's action 99.9%. As a member of the Interpol, may duty anya tayo to cooperate unless an action violates our laws. Last year pa ito sinabi ni Boying Rimulya sa kapihan with the journalist. Ngayon, ang tanong, fast forward today, as a speculation mounts over an alleged ICC arrest, laban kay Digong, ang tanong, will Rimulya stand by his word? So sabi rito, Rimulya was clear back then. If a problem arises anya, ICC will bring it to the Interpol.
We are members of the Interpol and we do not block any movement of the Interpol unless a policy contradicts our international commitments. It's Interpol's job to serve it and we have a duty to Interpol, sabi po ni Remulla. Yan na siguro mga kababayan ang rason kung bakit nagre-ready yung ating mga kapulisan. At ang sabi, 7,000 na members ng PNP ang i-deploy para po sa pag-aresto kay Digong. O, tingnan natin, kung lumabas ngayon, malamang hindi na umuwi bukas si Digong. Kasi yung mga sinasabi niya, doon sa mga statement niya sa Hong Kong, hindi man po yun pwedeng panghawakan. Most of the time po, baliktad ang kanyang mga sinasabi sa kanyang mga ginagawa. Si General Torre, naghihintay lang ng utos. Right here waiting for you ang Timso ngayon. Ito yung sabi ng Palasyo Malacanang. Government ready amid rumors of ICC arrest warrant versus ex-President Duterte. Manila Bulletin po siya. Pero wala pa man confirmation of issuance of warrant of arrest from the palace. Sabi ni J. Ruiz, we have heard that an arrest warrant has been issued by the ICC. The government is prepared for any eventuality. So kung nadinig ng PCO Secretary, yung nadinig niya na may linabas niyang arrest warrant, malamang sa malamang, credible ang source. Kaya lang, wala pang confirmation. Siguro, ang ibig sabihin ni J. Ruiz, i-confirm niya ang balita na sumingaw pag may black and white na po na pinadalang request yung Interpol, yung ICC through Interpol. O, ganun ang ibig sabihin nun. At malamang sa malamang, kinonfirm din ni Digong na may balita din siya. So, madaling sabi na kinonfirm niya na may nadinig din siyang balita, malamang credible din ang nakarating sa kanya. Kasi siyempre, malawak pa rin ang kanyang koneksyon. May mga tao siya na nandyan pa sa gobyerno o kung saang organization na nagtimbre sa kanya. Tama po ang mga analysis natin. Para sigurado po, hintayin na lang po natin kung ano talagang totoo. Kung si Digong surrender o tatakas. O iba siya bukas o hindi. So, hintayin natin kasi patungo pa lang tayo sa exciting part. Exciting part. Tama ba? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.